the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. Yan, hanggang ngayon, nandyan yung utos ng Diyos na tayo ay humiwalay sa mga taong hindi gumagawa ng tama. Humiwalay sa mga taong walang takot sa Diyos. Kaya sasabihin ng iba, pero pastor, paano tayo mag-evangelize? Oo, mag-evangelize tayo. Alam nyo, kung minsan kailangan maging wise din tayo kapag nag-evangelize. Meron kasi isang pastor na foreigner na hindi ko alam kung totoo, pastor, nung nag-attend sa church, tapos sinabi niya, nung nag-testimony siya sa harap, sabi niya, alam nyo, ang sarap mag-soul win ng mga tao. Pumunta ako sa club, at doon ako mag-minister, doon ako nag-witness. Sabi niya, tapos patay, sabi ko, buti kong magwawarti ka. Kalaunan, nandun na nga siya palagi, hindi na nag-church. He went to the wrong places to evangelize. Ganon din kung minsan nag-invite tayo, kailangan may wisdom din tayo. Pray to God, sino ba ang inililig mo sa akin ngayon? Yeah. So malinaw yung tanong, come out from among them. Ayaw ng Diyos na matagal tayong makisama sa mga walang takot sa Diyos, sa mga walang heart, walang puso na magpuri sa Panginoon. Kasi yung meron ka na pagmamahal, yung meron ka na apoy ng pagpupuri, yung meron ka na apoy ng paglilingkod at pagsisilbi sa Diyos, baka mapura, baka mawala. A company of beware of who you are with. Okay. So, yun yung ito naman yung gantimpala. Sabi dito, I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Ngayon, intindihin mo, sanctify ka. Balikan natin yung introductory verse natin. Anong sabi ng Panginoon doon? Sanctify them by your truth. Your word is the truth. Okay. So, dito sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 7, sinortcut ko na yan para hindi mahaba. It is God's will that you will be sanctified, that you be sanctified. God did not call us to be impure, but to live holy lives. Okay, ito, tingnan natin. Noong pinili tayo ng Diyos, maaaring may magtatanong sa akin, pero pastor, bakit nung nanampalataya na ako, bakit parang dumami yung pagsubok ko? Bakit parang ang bibigat ng mga pagsubok ko sa buhay? Bakit parang ang bigat ng buhay ko? Totoo yan, kapatid. Hindi biro ang sumunod sa Diyos. Hindi biro ang pinili ng Diyos. Ito ang sasabihin ko. Mapalad ka na ikaw ay pinili ng Diyos. Na kahit, anong sabi? The road that leads to hell is wide and very easy and beautiful. But the road that leads to eternal life is narrow, steep, and difficult. Kaya ang Kristiyano noong nag-decide, ang tao nung nag-decide na sumunod sa Diyos, nasusubok yung decision niya kung genuine. Ngayon, sasabihin mo, sige, pastor, mahirap talaga ang buhay ng Kristiyano. Oo, kapatid, hindi madali. Hindi madali ang buhay ng isang Kristiyano. The moment, meron, sabi ko noon sa Bitsini, nung bago ako ay nag-take over na pastor. In 5 years, kung ako pa rin nag-preach dito, I failed my mission. Yun ang sinabi ko. So my prayer was, Lord, raise for me a team na makasama ko. Lalong-lalo na hindi ako nag-graduate ng seminary. Hindi po ako nag-graduate ng seminary school. Yun yung pangatlong confirmation na hiniling ko sa Diyos nung ako ay magpastor. Lord, paano hindi ako nag-graduate ng seminary? Tinawag mo talaga akong magpastor. Sabi ng pastor na pinuntahan ko, theology doesn't matter. The calling matters. Sa
naintindihan ko yung pagkatawag ko na ako ay ihiniwalay ng Diyos. Ayaw ko man, wala man sa plano ko, pero nasa plano niya. Ngayon, sasabihin mo kapatid, mahirap yung tinatahak mo, bigat ng tinadala mo minsan. Ganun talaga kapatid. Wala pang Kristiyano na ang challenges mo, ang pagsubok ng Kristiyano ay maliit ka. Lahat ng pagsubok na dumarating sa mga nananampalataya, normally, mas malaki yan sa kaya mo. Mas malaki yan sa kakayahan mo para ikaw ay mag-rely sa Diyos. Tingnan niyo noon, si David, anong mga nakalaban niya? Bear and lion. Maglalit ka lang ng isang tigre dito, lahat tayo katakbo. Pero siya, kinalaban niya yan. Hindi lang yun. Kinalaban niya si Goliath na ang laki-laki. Those are symbols, mga kapatid, na makikita natin na nung pinili ka ng Diyos, nung hiniwalay ka ng Diyos, ayaw niyang ikaw ay maging mahina. Ayaw niyang ikaw ay maging talunan. Gusto niya ikaw ay malakas, matagumpay, mabunga, at masaya. Hindi nalulugo ng Diyos kapag malungkot ka.